Morning, tayo po muli magbahagi ng ating devotion sa Proverbs chapter 21 verses 1 to 6. Sabi dito, hawak ni Yahweh ang isip ng isang hari at naibabaling niya ito kung saan igawi. Ang akala ng tao, lahat ng kilos niya ay wasto, ngunit si Yahweh lang ang nakakal sa liksik ng puso. Higit sa kalugod-lugod kay Yahweh kaysa mga handog ang mga gawang makataruwiran at makatarungan, ugaling mapangmata at pusong mapagyabang. Ito ang siyang gabay ng mga makasalanan. Ang mabuting pagbabalak ay pinapakinabangan, ngunit ang dalos-dalos na paggaway walang kahihinatnan. Ang pagkakamal ng salapi dahil sa kadayaan ay maghahatid sa maagang kamatayan. Purihin ang Diyos sa pagkakabasa ng kanyang mga salita. Tunay naman talaga na pati isip ng tao alam ng Diyos. Hindi mo pa ginawa, naiisip mo pa lang, alam na niya. So, akala ng tao, yung kilos niya wasto, pero yung kanyang puso, no, mali yung intention nito, alam pa rin ni Yahweh yun. So, kahit na i-deny mo pa yung ginawang mabuti sa paningin ng tao, pero yung intention mo ay iba, alam pa rin ng Panginoon. Kaya nga, pag nag-judge ang Panginoon, kung ano yung layunin ng isang tao, dun kanya i-judge. Kahit pa mabuti yung ginawa mo, pero yung ibang intention, wala pa rin tayong makukuhang reward diyan. Kasi alam ni Lord kung ano yung motibo mo. So, sinasabi dito, no, na yung pagsunod pa rin ang gusto ng Panginoon. Obedience is better than sacrifice pa rin. Kasi, nag-sacrifice ka nga, no? Pero labag man sa puso mo, hindi pa rin yun katanggap-tanggap sa Lord. Then, yung ang taong mapagmata, mayabang, ay ayaw talaga ng Panginoon. So, makikita natin kung ginagawa ito ng mga mayayabang, no? Yung mapangmata sa kapwa. Nilolook down niya yung kanyang kapwa at para siya'y maiangat. So, iwas tayo sa ganun. Kung tayo man yon, abay, examine ourselves na baguhin na natin yung ating ways. So, sabi dito, no, ang mabuting pagbabalak ay pinapakinabangan, ngunit ang dalos-dalos na paggaway walang kahinatnan. Dapat talagang pag-iisipang mabuti, kahit na yung mga sinasabi natin, huwag pa dalos-dalos kasi nasa huli ang pagsisisi. So, sabi dito sa number 6, ang pagkamalan sa lapi dahil sa kadayaan ay maghahatid ng maagang kamatayan. Yes, true. Kaya tingnan mo nga yung mga nagkakamal ng kayamanan sa ating bansa. Sila ngayon ay nasasadlak sa kahihiyan, lumiliit ang kanilang mundo. Dumami man ang kanilang mga accounts sa ibang bansa, pero mananagot pa rin sila sa mata ng Panginoon. Makaligtas man sila, makalusot man sila, pero sa mata ng Panginoon, hindi. Magbabayad pa rin sila balang araw. Yan lamang po. Magandang araw. Magandang araw po sa ating lahat. Ang bahagi ko po, Kawikaan, chapter 21, verse 7 to 12. Ang masama ay pinapahamak ng sarili, karahasan, pagkat tayo gawin ang talagang katwiran. Ang landas ng may sala ay paliko-liko, ngunit ang lakad ng matwid ay laging wasto. Masarap pa na tumira sa bubungan ng bahay kaysa sa loob ng bahay na ang kasama asawang madaldal. Ang isip ng masama ay lagi sa kalikuan kahit na kaninong walang pakundangan. Parusahan mo ang mangmutya at matuto ang mangmang. Pagsabihan mo ang matalino, lalong lalawak ang kanyang kaalaman. Alam ng Diyos ang mangyayari sa loob
ng bahay na masama at siya'y gumagawa ng paraan upang sila'y mapariwara. Amen. God bless po sa ating lahat. Palang araw po sa ating lahat. Ang aking pong bahagi ngayon ay mula sa Aklat ng Mga Kawikaan, Kabanata 21, talata 13 hanggang 18. Ang hindi pumapansin sa daing ng mahirap, daraing din balang araw ngunit walang lilingap. Kung ang kapwa mo ay may hinanakit, regaluhan mo ng palihim, mawawala ang galit. Kapag umiiral ang katarungan, natutuwa ang matuwid, ngunit nalulungkot ang masama at may likong pag-iisip. Ang lumilihis sa daan ng kaalaman ay hahantong sa kamatayan. Ang taong maluho at mahilig sa alak ay di yayaman, bagkos sa hirap siya ay masasadlak. Ang masamang balak sa taong matuwid ay babalik sa liko ang pag-iisip. Amen. Muli po sa mapagpalang araw po sa ating lahat. Ang babasahin ko po ngayon ay matatagpuan sa Book of Proverbs, chapter 21, verses 19 to 24. Ang sabi po dito, mas mabuti ang mag-isang manirahan sa ilang kaysa makisama sa asawang madaldal at palaaway. Ang bahay ng matalino'y napupuno ng kayamanan, ngunit lahat ng winamaldas ng taong mangmang. Ang lumalakad sa daan ng katwiran at katapatan ay nagkakamit ng buhay at karangalan. Ang matalinong pinuno ay makakapasok sa lungsod na may mga bantay, at kanyang maiguguho ang inaasahan nilang muog na matibay. Ang pumipigil sa kanyang dila ay umiiwas sa masama. Ang taong makasarili ay palalo at mapang-api. Amen. Purihin po ang Panginoon sa pagkakabasa ng kanyang mga salita. Sa mapagpalang umaga sa ating lahat mga kapatid, ang aking pong babasahin para sa ating daily devotion ay nasa Proverbs chapter 21 verses 25 to 31. Ang nasa ng tamad ay pumapatay sa kanya sapagkat tumatanggi ang kanyang mga kamay sa paggawa. Mga nag-iimbot sa kasakiman buong araw, ngunit ang matuwid ay nagbibigay at hindi nagkakait. Ang hain ng masama ay karumaldumal, gaano pa nga pagka niyang dinadala na may masamang isip. At sinungaling na saksi ay mamamatay, ngunit ang taong nakikinig ay magsasalita upang mamalagi. Ang masamang tao ay nagmamatigas ng kaniyang mukha, ngunit tungkol sa taong matuwid, nag-aayos ng kaniyang mga lakad. Walang karunungan o kaunawaan man o payo man laban sa Panginoon. Ang kabayo ay handa laban sa kaarawan ng pagbabaka, ngunit ang pagtatagumpay ay sa Panginoon. Amen. Purihin ang ating Panginoon sa pagkabasa ng kanyang mga salita.